Nonito na lang po ang itawag niyo sa akin. Isa akong freelance artist. Dati sa company ako nagtatrabaho. Siguro mga 10 taon din akong nangamuhan. Okay naman ang pasahod nun. Yun nga lang talaga, hindi maiiwasan ang mga surot sa isang kumpanya. Kaya nagiging toxic yung working place. Kaya umalis ako. At hanggang ngayon nga freelance artist na. Pero may burnout at umay pa rin pala sa ganitong klase ng setup. Kaya kapag nakakaramdam ako ng umay sa trabaho ko, umuuwi ako sa amin sa San Pablo. Iniiwan ko talaga lahat para makapag-unwind ng husto at makapag-focus ako sa sarili ko. 2015, nagkaroon ako ng 5 magkakasunod na big projects. Sobrang stressful ng month and a half na yon. Kaya nung matapos ko yung last project, nag-decide ako na umuwi na muna sa San Pablo. Hindi na muna ako tumanggap ng gawa nun. Total paldo ko sa 5 projects ko na yon. Nag-relax lang muna ako nun bago ako umuwi sa amin. Nag-FB-FB hanggang sa maisipan kong mag-marketplace. Tingin lang sana ako ng motor nun para hindi na ako nagko-commute pa uwi sa amin. Pero may umagaw ng pansin ko. For sale, 2005 Suzuki Jimny. Mura lang ibinibenta. Parang half the price nung iba. At nung time na yon, afford ko talaga siya. Kinontak ko agad yung seller. At ayun na, ang bilis ng pangyayari. Namalayan ko na lang, minamaneho ko na yung pangarap kong sasakyan. Opo, marunong naman ako. Kasi naturuan ako ng kuya ko na magmaneho sa owner namin. Pero hindi ko alam kung malas lang ba ako o talagang may mga bagay na hindi dapat binibili ng basta-basta. At tingin ko, isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ko ay nang bilhin ko nga ang sasakyang yun. Sa una syempre tuwang-tuwa ko. Akala ko jackpot na. Biruin mo, nabili ko yung first car ko sa mababang halaga. Tapos dream car ko pa yun. Maayos pa yung makina. Maganda yung pintura at halos hindi halata na luma na. Pero ang hindi ko alam, may kasama pala itong nabili ko. Nung una naman wala akong napapansin. Inikot-ikot ko muna yon, stroll para makabisado ko yung sasakyan. Normal naman ang takbo niya. Magaan siyang imaneho. 2 gabi ko rin muna siyang in-enjoy na ibiyahe-biyahe sa Manila bago ako nagkalakas loob na ibiyahe pa uwi sa amin. Pero nung ibiyahe ko na nga siya pa uwi sa San Pablo, dun na ako nagkaproblema. Gabi ako bumiyahe noon para iwas traffic. Lalo at baguhan pa lang ako. Habang payapa akong binabagtas ang kahabaan ng Muntinlupa, papasok ng San Pedro, may narinig akong mahinang ungol. Parang iyak. Pinatay ko yung music ko. Pinakinggan kong maigi. Baka kako sa makina. Lumalabas na yung mga sakit-sakit niya. Pero hindi. Sa backseat ko siya naririnig. So baka kako yung shock lang sa likod. So binaliwala ko lang. Sabi ko pagdating ko na i-check. Pinlay ko na ulit yung music ko. At di sadyang napatingin sa rearview mirror. Nagulat ako nang may maaninag akong anino sa likod. Parang may taong nakaupo at nakayuko sa backseat. Mabilis akong lumingon sa likod. Wala. Pagtingin ko ulit sa salamin, wala na yung anino. Medyo kinilabutan ako nun. Pero pinilit kong wag pansinin. Kako baka na malikmata lang ako.
Nasa may Calamba na ako nito, papasok sa arko ng Batangas. Nung may marinig na naman akong ungol o iyak. Babaliwalain ko lang sana. Pero nagulat ako nung maramdaman kong may humawak sa balikat ko. Napatingin agad ako sa balikat ko. Wala naman akong nakita. Pero ramdam ko talaga na may kamay na humawak sa akin. Sumulyap pa ako sa salamin. Pero wala rin naman akong nakita. Unti-unti na akong nakakaramdam ng takot noon. Naninindig na rin ang mga balahibo ko sa batok at braso. Pero binaliwala ko pa rin. Huminto ako sa nadaanan kong 7-Eleven. Dali-dali akong lumabas ng sasakyan. Nagkape muna ako at kumain. Baka kakugutom at pagod lang. Pero alam ko sa sarili ko kung ano yung nakita at naramdaman ko noon. Alam kong totoo yun. Pero pilit kong pinipiling isipin na baka guni-guni ko lang yon. Stress lang ako. Lalo kasi at mahaba pa ang babiyahihin ko. Tapos mag-isa pa ako. Siguro mga 1 oras ko ding pinagmasdan lang yung sasakyan ko habang nagkakape. Nag-message na rin ako noon kila mama. In-update ko sila kung nasaan na ako. Mga gising pa kasi sila. Inaabangan nila akong makarating. First time ko nga kasing bumiyahe ng nakasasakyan. Tapos mag-isa pa ako. Maya-maya nga ay nagpatuloy na ako. Pero bago ako bumiyahe, nagdasal na muna ako. Para mawala na yung kung anumang masamang espiritu na sumama sa akin sa biyahe. So tuloy ang biyahe ko. Kabado 20 na ako nun. Pero sige lang ka ako. Makarating lang ako sa amin, okay na. At okay naman na yung naging biyahe ko nun pamula doon. Pero hindi ko na maiwala sa isip ko na hindi ako nag-iisa sa sasakyan. Pasado 5:00 na nang makarating ako sa bahay. Halos magliliwanag na. Hindi ko pa ramdam noon ang pagod at antok. Kaya nakipagkwentuhan na lang muna ako kay mama, papa at kuya. Naikwento ko rin sa kanila yung naranasan ko sa loob ng sasakyan habang nasa biyahe. Natanong nila ako kung naipabless ko na daw ba yung sasakyan ko. Sabi ko hindi pa. At dun ko nga naisip yun na baka kaya may kung anong nararamdaman ako sa kotse dahil hindi ko pa napapabless. Sakto namang linggo nun kinabukasan. Kaya naipabless ko na rin yung sasakyan ko. At in fairness talaga, walang biro. Ramdam ko yung biglang paggaan ng hangin nun. Lalo na pagsakay namin. Parang umaliwalas at nawala yung bigat sa loob. Mahigit 1 linggo kong namalagi doon kila mama. Lagi naming gamit yung kotse ko. At tahimik naman na. Walang nagpaparamdam o ano. So akala ko, tapos na talaga. Akala ko lang pala. Isang gabi, habang nag-iikot-ikot kami ni kuya sa lugar namin, narinig ko na naman yung pag-ungol sa may backseat. Mas malakas at mas malinaw na yun. Nagkatinginan kami ni kuya. Halos sabay pa kaming nagsalita nun. Narinig mo yun, ya? Tanong ko sa kanya. At nandidilat naman si kuyang tumango at tinanong ako kung ano yun. Sabi ko, yun yung ikinukwento ko sa kanila. Hindi pa rin pala ako nawawala. Napaayos kami ni kuya ng upo nun. At hindi ko alam kung nararamdaman din niya yon. Pero kakaiba yung lamig sa loob. Lamig na hindi nanggagaling sa aircon eh. Parang nagmumula sa likod namin. Bigla akong napasulyap nun sa salamin. At talagang nanlaki yung mga mata ko nun. Sabay nag-iwas din agad ako ng tingin. Napansin yun ng kuya ko. Tinanong niya kung anong meron. Sabi ko mamaya na. Uwi na kako muna kami.
Pag-uwi ay doon ko na nga sinabi kay kuya yung nakita ko. Isang babaeng basag ang muka, duguan at nakatingin sa amin. Hindi ko kinaya yon, kaya si kuya yung pinagmaneho ko nun pauwi. Hindi ko na alam ang gagawin ko nun sa sasakyan ko. Naipabless ko naman na, pero ganun pa rin. Ayoko naman nang iuwi pa sa Maynila yon, kasi sure akong hindi ko rin siya magagamit. Lalo't alam ko na sa tuwing gagamitin ko yon, ay bigla na lang may magpapakita o magpaparamdam sa akin. Hindi ko kaya. Kaya naman ipinabenta ko na lang kila papa at kuya yung kotse ko. First car ko yun, tapos dream car ko pa. Pero di bali na lang. Halos matrauma ako sa naranasan ko sa kanya eh. May jeepney naman na ulit ako ngayon. Hulugan nga lang. Pero at least brand new. Nasisiguro kong walang kasamang masamang espiritu. Hanggang dito na lang po. Sorry, medyo napahaba ata. Salamat at God bless po sa inyo. Nangyari itong kwento ko noong minsang bumisita kami sa pinsan ko sa probinsya. Tawagin mo na lang akong Hazel. Close na close kami nitong pinsan ko na to. Ang kaso, doon na sila sa probinsya ng asawa niya tumira matapos nilang ikasal. Kaya bihirang-bihira na kaming magkita. Parang 2 beses na lang kami every year magkita simula nung makapag-asawa siya. Tawagin na lang natin siyang Jobel. Nung magka-time kami ng asawa ko, niyaya ko siyang bumisita sa pinsan ko. Matagal na din kasi niya akong niyayaya na pumunta doon. Ang kaso kasi, hindi basta-bastang makakapag-leave sa trabaho ang asawa ko. At ako naman nangihinayang sa kikitain ng tindahan ko sa mga araw na hindi ako makakapagbukas. Nung sobrang stress na ang asawa ko sa trabaho niya, sinabihan ko siya na pwede na siyang mag-resign dahil okay naman na ang kita ng tindahan namin. Kako pa magtulungan na lang kami para mas lalo pang mapalago ito. Matagal bago siya nakapagdesisyon. Umabot pa na mas stress siya ng sobra-sobra bago mag-resign. Nakapag-resign nga siya. Una naming ginawa ang magbakasyon para talagang ma-reset yung utak ng asawa ko. Madaling araw kaming bumiyahe nun. Nakarating kami sa Baler ng mga 5 AM na. Pinagpahinga muna kami ni Jobel pagdating namin doon. Dahil kasabihan nga na bawal maligo kapag wala pang tulog. Sabi niya sa hapon na lang daw kami magdagat kung gusto namin. Sabi ko na lang, tignan namin mamaya. Ayoko namang ipilit dahil hindi ko rin naman ma-enjoy kapag ganong pagod na pagod. So natulog na muna kami. Nagising ako magtatanghali na. Pero yung asawa ko, tulog na tulog pa rin. Hindi ko na muna siya ginising kasi para sa kanya nga yung bakasyon na yon. At isa pa mas pagod siya kaysa sa akin. So nakipag-banding na muna ako sa pinsan ko. Mag-aalas 2 na nung magising ang asawa ko. Parang takot na takot siyang hinahanap ako. Tapos nung makita niya ako, parang bigla siyang kumalma. Naupo pa siya nun, tapos napatingin siya sa suot ko. Naka-t-shirt kasi ako nun na puti sa ibabaw, tapos naka one piece na bikini ako nun sa ilalim. Nagkaayaan kaming magpinsan na magbabad na sa dagat. Tanong niya agad kung magsuswimming daw ba kami. Sabi ko oo. Tapos sinabihan niya ako na kung pwede daw, ipagpabukas na namin mag-swimming. Kasi daw, napanaginipan niya ako na sinisi-CPR malapit sa dagat.
At yung suot ko daw na yon, ang suot ko mismo doon sa panaginip niya. Natakot naman kaming magpinsan, kaya pumayag kami agad. Nagpalit na rin ako ng damit dahil kinilabutan talaga ako nun sa panaginip ng asawa ko. Naisip ko din agad yung bulong na nadinig ko habang nagpapalit ako ng swimsuit ko. Ang sabi nito huwag ko daw ituloy. Akala ko kasi nun, guni-guni ko lang. Hindi ko na sinabi to sa asawa ko kasi alam kong mapapagalitan lang ako. Nung gabing yun, pag-uwi ng asawa ng pinsan ko, ibinalita niya agad sa amin na may nalunod daw sa dagat. Noong hapon din na yun. Hindi lang daw niya alam kung naisalba pa, pero naisugod naman daw agad sa ospital. Nagkatinginan kaming magpinsan nun at talagang kinilabutan ako doon. Second day na namin na-enjoy ng asawa ko ang bakasyon. Nakapagdagat kami. Maaga kaming nagpahinga kasi plano ng asawa ko na bumiyahe kami pauwi sa amin ng gabi. Pare-pareho kaming maagang nagpahinga nun pagkatapos naming maligo sa dagat. Nang makapagpahinga ay maaga akong nagising kasi magdo-double check pa ako ng mga gamit namin. Habang tinitignan ko isa-isa yung mga gamit namin, biglang nagsalita yung asawa ko habang natutulog. Tinanong niya ako kung ano daw yung sinabi ko. Natawa lang ako, sabi ko baka nananaginip lang siya kasi hindi naman ako nagsalita nun. Tapos nun mabilis na ulit siyang nakatulog. Hinayaan ko na lang siya kasi siya naman ang magdadrive pa uwi. Fast forward. Nakaredy na kami. Gising na rin ang asawa ko. Nagkakape na lang kami para mas gising kami sa daan pareho. Pag alis pa lang namin, nagtatanungan na kami ng asawa ko kung saan kami dadaan. Sa Pantabangan kasi kami idinaan nung nagpunta kami doon. At doon din talaga kami idinaan ng maps namin. Ang kaso, di daw malaman ng asawa ko kung bakit. Pero parang ayaw niya raw dumaan doon. Hindi daw siya mapakali pagpasok pa lang namin ng Pantabangan. Ang sama daw ng pakiramdam niya. Kaya sabi ko sa kanya, balik na lang kami at doon na lang kami dumaan sa kasiguran. Pagkasabi ko nun, hindi na siya nagdalawang isip na mag-U-turn. Bumalikwas kami nun at sa kabila nga kami dumaan. Wala pang isang oras, tawag na ng tawag sa akin ng pinsan ko. Tinatanong ako kung okay lang daw ba ako. Halata sa boses na nagpapanik siya. Kaya naman tinanong ko kung bakit ganoon ang tono niya. Yun pala, meron daw aksidente sa Pantabangan. Nagbanggaan daw ang isang kotse at truck. Natakot daw siya na baka kami yun dahil alam niyang doon ang daan namin. Kinilabutan ako nun. Sinabi ko sa asawa ko na itabi niya muna ang sasakyan kasi bigla nga akong natakot at kinabahan nun. Naitabi niya kami sa Flying V na gasolinahan at sinabi ko naman sa pinsan ko na okay kami. Kako bumalikwas kami para sa kasiguran dumaan. Pagkababa ng tawag, sinabi ko agad sa asawa ko yung ibinalita sa akin ng pinsan ko na may aksidente ngang nangyari sa kabilang daan. Napanganga na lang siya sa gulat nun. Napatulo talaga yung luha ko sa takot. Kasi kung hindi namin sinunod yung masamang pakiramdam na yun ng asawa ko, malamang nadamay kami sa aksidente. Or worst, kami ang naaksidente na yun. Nagdasal muna kami bago kami tumuloy sa biyahe. Nakauwi naman kami ng ligtas. Pero hanggang ngayon, hindi ko yun makalimutan. Yung panaginip, yung bulong, pati yung masamang pakiramdam ng asawa ko pagpasok pa lang namin sa Pantabangan. Simula talaga noon, lahat na ng klase ng pahiwatig para hindi kami matuloy sa pupuntahan o gagawin namin, hindi na talaga kami tumutuloy
Hindi bali na lang. Ang mahalaga, safe kami pareho. Kumusta Sir Kira? Advance Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo. Pati na rin po sa mga nakikinig. Ayla na lang po. Gusto ko lang din pong mag-share ng story na na-experience namin ng mga kaklase ko nung magkaayaan kaming mag-swimming sa Subic. Summer po yon ng 2011. College na po kami nito. Gusto lang sana naming magbakasyon noon. Mag-relax, mag-swimming, at mag-enjoy. Lahat kami ay hindi ine-expect na magiging sobrang memorable ng bakasyon na yon sa hindi masyadong magandang way. Sa biyahe pa lang, may kakaiba na kaming naramdaman. Madaling araw kasi kaming bumiyahe noon. Inupahan namin yung van ng tito ni Alex. Siyempre kasama na rin noon yung tito niya, si Tito Max. Wala kasing marunong mag-drive sa amin eh. Bandang 4 AM kami umalis noon. Mahaba-haba ang naging biyahe namin. Kasi sa bahay nila Alex sa Pasay pa kami nagkita-kita. At yung ibang on the way naman, dinaanan na lang namin. Madilim pa ang kalsada at kakaunti pa lang yung mga nakakasabay naming mga sasakyan, lalo na nung papasok na kami ng mga probinsya. Sa una masaya pa kami. Kantahan, tawanan, kwentuhan. Nung mapagod, unti-unti na kaming tumahimik. Yung iba nakatulog na. Yung iba naman katulad ko ay nagsiselfone. Noong nakatingin na lang ako sa unahan, napansin ko yung tito ni Alex. Tingin ng tingin sa center mirror at sa side mirror. Medyo nabother ako noon, pero pinabayaan ko na lang. Napansin ko rin na parang paiba-iba yung bilis ng patakbo niya. Gusto ko sanang matulog na lang din noon. Kaso hindi ko alam. Parang may kung anong mabigat akong nararamdaman noon. Kinikilabutan ako ng walang dahilan. Tapos nung nasa may bandang pabundok na kami ng kalsada, na madilim kasi puro mga nagtataasang puno ang nasa magkabilang gilid ng daan. Tapos wala pang ilaw yung mga poste. Habang nandun kami, biglang may lumagabog ng malakas sa bubong ng van. Nagulat kaming lahat nun. Pero yung tito ni Alex, imbis na huminto para tignan kung ano yon, ay mas binilisan pa ang patakbo. Kinabahan at medyo natakot kami nun. Kasi sobrang paliko-liko yung daan na yun eh. Tanong kami ng tanong kay tito kung anong nangyayari. Pero hindi niya kami sinasagot. Sabi niya lang wag daw kaming maingay. Hindi naman na nasundan yung lagabog na yon. At nung nasa part na kami ng kalsada na may mga ilaw at mga kabahayan na, doon na lang nagnormal ng takbo si Tito Max. Tapos huminto kami nun sa isang gasolinahan. Nag-CR yung iba. Si Tito Max naman, sinilip yung bubong. Sabi niya wala naman daw. Baka daw sanga lang ng puno na mababa. Tapos nun, nagpatuloy na kami sa biyahe. May liwanag na nang makarating kami sa resort. Okay naman yung naging stay namin doon. Walang kung anong aberya o nangyaring hindi maganda. Enjoy naman kaming lahat. 2 days and 1 night kami doon. Kinabukasan ng hapon, bumiyahe na ulit kami pauwi. Maayos naman na yung naging biyahe namin at nakauwi naman kami ng ligtas. Siguro mga 1 linggo ang lumipas noon, nag-birthday si Alex. Inaya niya kami ng inuman sa kanila. At syempre, pumunta naman kami. Hindi lahat nakasama, lalo na yung malalayo pa. Kaya naman iilan lang din kami noon.
Nakasama namin sa umpukan si Tito Max, yung tito nga ni Alex na nag-drive sa amin sa Subic. Napunta ang kwentuhan namin sa naging bakasyon namin sa Subic. Inilala namin lahat ng nangyari, lalo na yung katatakutan sa biyahe. Pero may mas malala pa palang kwento si Tito Max doon. Sabi niya, habang nasa biyahe daw kami, may isang sasakyan daw sa likod namin na parang kanina pang sunod ng sunod. Hindi niya raw alam kung saan nagsimula. Basta napansin niya na lang daw na nakasunod na ito sa amin. Binabaliwala niya lang nung una kasi akala niya pareho lang namin sila ng daan o baka sa Subic din sila. Bago pa raw kami pumasok nun sa pabundok na daan, tinatry niya na daw na magbagal at medyo tumabi para paunahin yung nasa likod namin. Kasi nakataas daw yung ilaw, nasisilaw siya. Kaya nga daw panay ang tingin niya nun sa salamin. Pero ayaw daw mag-overtake. Kahit binagalan niya na ng husto, ayaw pa rin umuna. Doon na daw siya kinabahan. Kaya nagmaneho na lang siya ng normal. Tapos nung nandoon na nga kami sa may daan na pabundok, yun daw narinig naming malakas na lagabog sa bubong. Bato daw yun na ibinato galing sa sasakyan na nasa likod namin. Kaya daw binilisan niya na yung patakbo. Dahil parang gusto daw talaga nung nasa likod namin na huminto kami at bumaba. At syempre, kapag nasa ganoong lugar ka, hindi mo alam kung ano pang pwedeng mga posibleng mangyari. Pwedeng na-hold up kami noon o na-hostage. O kaya ikinunan ng mga internal organs. O kaya naman naagawan ng sasakyan. Kasi bago-bago pa nun yung van ni Tito Max eh. Nawala lang daw yung mga nakasunod na yon noong nakalagpas na kami dun sa madilim na parte ng bundok kung saan marami-rami na rin ang mga kabahayan sa paligid. Ipinakita pa sa amin ni Tito Max yung UP at galos sa bubong ng van niya. Sinabi niya lang daw na wala para hindi kami matakot o mag-alala. Grabe yung takot at kilabot namin sa kwento ni Tito Max. Muntik na palang maging bangungot yung bakasyon namin na yon. Pero buti na lang talaga at pasalamat talaga kami kay Tito Max na hindi niya ihininto ang sasakyan namin noon. Kung nagkataon, ewan ko na lang talaga. Year 2015 po nangyari itong kwento ko. Walang paranormal dito o ano. Gusto ko lang i-share kasi muntik na kaming maging kwento na lang dito. Tawagin mo na lang akong Maki. Nakatira kami malapit sa isang gasoline station. As in tabing-tabi lang ng gasoline station. Maliit lang yun na gasolinahan. Yung parang mga clean fuel lang sa maliliit na daan. Pero ang alam ko hindi clean fuel yung pangalan nun. Hindi ko na lang din talaga maalala yung pangalan. Kasi hindi siya sikat eh. Parang doon nga lang meron nun. Sa tabi ng gas station na yon, yung karinderya namin. Business yun ng parents ko. Sa likod ng karinderya, ando naman yung bahay namin. Hindi kasi yun isang bahay lang. Bale karinderya yung harap namin. Tapos sa likod, siguro mga 1 metro ang pagitan, yung bahay na namin mismo. Isang gabi, pag uwi ko galing sa trabaho, dumiretso na ako sa kwarto. Sobrang pagod na pagod ako nung araw na yon kasi ang layo ng ininstallan namin ng CCTV. Traffic pa ang inabot namin sa daan, kaya sobrang late na din akong nakauwi. Madilim sa area namin. Maski yung maliit na gasolinahan, sarado na. Di yun na nga. Naniniwala ako sa pasma. Pero hindi ko naman kayang makatulog ng nanlalagkit. Kaya
Kaya naman nagpunas na lang muna ako ng basang bimpo na binasa ko ng maligamgam na tubig. Maligamgam muna. Tapos nun yung normal na tubig na lang sa gripo. Para malamigan naman kahit papaano. Nung mapreskuhan na ako, nahiga na ako agad. Usually kapag ganoong sobrang pagod ako sa biyahe, nakakatulog ako agad. Pero nung time na yun, kahit presko naman na ang pakiramdam ko, hindi talaga ako mapakali. Paikot-ikot ako sa pagkakahiga ko. Pero wala, nakakainis pa naman yung ganon. Antok na ako at hikab na ng hikab. Pero yung utak ko, gising na gising pa rin. Kahit wala naman akong iniisip na iba. Sa inis ko nga, lumabas ako ng kwarto. Naisip kong magyosi na lang muna sa labas. Pero paglabas ko ng kwarto, nagulat ako. Kasi bumungad sa akin yung maitim na usok. Nanggagaling yun sa harapan ng bahay namin. Ginising ko agad sila mama at papa. May apoy na pala. Pero maliit pa lang naman. Kaya naapula agad ni papa. Buti na lang, hindi pa yun umabot sa gasol. Kundi, sabog talaga kami. Lalo na't tabi lang naman namin ang gasolinahan. Paglabas namin, ang dami ng tao. May mga tanod pa nga. Kanina pa daw sila nandun. Kinakalampag at ginigising nila kami. Hindi ko alam kung dahil ba nagpapanik na kami nila mama nun o ano. Pero hindi ko talaga sila nadidinig. Kahit noong hindi ko pa alam na may nangyayari na pala sa karinderya namin. Natatakot pa rin ako kapag naaalala ko yun. Kasi sigurado talaga na wala kaming ligtas kung sakali. Dahil doon lang sa karinderya namin ang daan namin. Mula nun, kapag uuwi ako galing sa trabaho, lagi ko nang chinecheck yung karinderya. Pati yung gasol, kung palagi bang napapatay nila mama. Nung magka-budget nga ako ng 2018, ipinaayos ko na din yung bahay at karinderya namin. Nagpalagay na din ako ng isa pang pinto na pwede naming daanan sakali mang maulit yon. Salamat na lang talaga sa Diyos dahil naagapan pa yon. Pero alam nyo, ang tagal na nitong nangyari pero hindi ko makalimutan. Kasi nung time na to, inuna ko pang gisingin sila mama at papa para sila yung umaksyon. Kesa ako ang gumawa. Natakot ako at nagpanik. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Na-realize ko agad na hindi ko maaasahan ang sarili ko pagdating sa mga ganong pagkakataon. Parang sinuwerte na lang din kami kasi nga naagapan pa. Pero kung minalas-malas, pwede na kaming sumabog nun habang ginigising ko pa lang sila mama at papa. Gabi po ito nangyari. Mga 11 p.m. Bumiyahe kami ng asawa ko pa Sambales. Dahil iwas kami sa traffic, napagpasyahan naming magbiyahe ng gabi. Nasa Kalumpit na yata kami nakapagpagas nun. Bale, yun yung unang pahinga namin. Galing pa kasi ako nito sa trabaho. Tapos saglit lang akong nakapagpahinga sa bahay bago kami bumiyahe. Kaya ang aga ko ding inantok nun. Nag-stop over kami sa isang gasolinahan na mayroong katabing 7-Eleven. Bumaba ang asawa ko para bumili ng makakain. Habang ako, pumikit na muna ako sa loob ng kotse. Nakaidlip naman ako agad. Medyo nagising lang nang marinig kong magbukas sara yung pinto ng kotse. Naisip ko noon nakabalik na yung asawa ko. Kaya tinanong ko kung anong nabili niya. Nang wala akong marinig na sagot, dumilat ako. Pagtingin ko sa upuan niya, wala siya dun. Napaayos ako ng upo. Tumingin ako sa backseat. Wala rin siya dun. Pagtingin ko sa harap,
Nakita ko siyang nandoon pa sa loob ng 7-Eleven. Bumaba na rin muna ako noon, tapos inilak ko na muna yung kotse. Matatakotin kasi talaga ako. Kaya naman pumasok na muna ako sa loob ng 7-Eleven at nagpabili na ng kape. Doon na rin kami kumain kasi may upuan at table naman doon sa harap ng kotse. Ikinuwento ko agad sa kanya yung nangyari. Dahilan para mawala naman yung antok ko. Pero tinawanan niya lang ako. Kasi natakot daw agad ako. Baka daw minantrip lang na ibukasar yung pinto ng kotse. Sabi ko na lang, hindi ko agad naisip. Kaya nawala din agad yung takot ko. Paglabas namin, tinanong ko siya kung nasi CR ba siya. Kasi naiihi ako nun. Oo daw. So lumapit ako sa isang gasoline crew at nanghiram ng susi. Inabot ko yon sa asawa ko kasi bukas naman yung sa panglalaki. Paglabas ko ng CR, nandoon pa rin yung misis ko, nakatayo sa harap ng CR ng babae. Tinanong ko siya kung nakapag-CR na ba siya. Sabi niya hindi pa raw. May tao daw kasi sa loob, umiiyak. So nagtaka ko. Nilapitan ko siya, tapos pinakinggan ko rin. At meron nga. Sabi ko na lang sa asawa ko, doon na lang siya mag-CR sa panglalaki. Malinis naman ka ako at babantayan ko na lang siya para walang ibang pumasok. Maya-maya, dumating yung isang crew. Papasok sana sa CR ng lalaki. Siyempre pinigilan ko kasi nga nasa loob pa yung asawa ko nun. Ibinigay ko sa kanya yung susi. Sabi ko, may tao sa loob ng CR ng babae. Iing-ihi na kako yung asawa ko, kaya doon ko na pina-CR sa panglalaki. Sinabi ko rin sa kanya na kanina pa yun nandun. Umiiyak kako, kaya hindi namin kinakatok. Lumapit naman doon yung crew, tapos pinakinggan din. Kinatok niya. Nakiabang din ako. Ang tagal na kinakatok ni kuya yung pinto. Pero walang sumasagot mula sa loob. Pareho yata kaming kinabahan nun ni kuya. Kasi nga sabi ko kanina pa yun doon. Kaya nagsalita siya. Sinabi niya na bubuksan niya na raw yung pinto. Pagbukas nga niya, malamig na hangin lang ang bumungad sa amin. Walang tao sa loob. Nawala na din yung tunog ng umiiyak. Nagkatinginan kami nun. Tapos inilak niya agad yung pinto. Tinanong ko siya, kako kung nadinig din ba niya yung umiiyak. Oo raw. Tapos nun umalis na siya. Sakto nun na lumabas na rin yung asawa ko. Niyaya ko na siya agad na umalis na kami. Pag-alis namin doon, grabe pa din yung kilabot ko. Sinabi ko sa asawa ko na magdasal siya at paalisin kung mayroon mang espiritu na sumakay sa kotse namin. Pakiramdam ko kasi noon, ang bigat-bigat ng sasakyan namin. Gabi po nangyari itong kwento kong ito. Madaling araw actually. Pasado 1:30. Pauwi na sana ako nun galing sa opisina ng kuya ko. Nag-overtime kasi siya nun. Tapos may ipinadala siya sa akin ng mga gamit. Dahil hindi na daw siya makakauwi sa bahay nun. Nasa Laguna na ako nang makaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Yung tipong hindi na kaya ng dasal lang. Kaya huminto na muna ako sa gasolinahan nun na alam kong may malinis na CR. Tawagin mo na nga lang pala akong Ray, Sir Kira. So madaling araw na ngayon. Kaya paglabas ko ng sasakyan, sobrang lamig talaga. Dumiretso muna ako sa CR. Nagbabaka sakaling bukas pa. Pero sarado na nga.
Patakbo kong pumunta sa may cashier. Nung may lumitaw na crew sa kung saan at tinanong ako kung susi daw ba ang kailangan ko. Sabi ko naman oo. Meron siyang hinanap sa belt bag niya. Tapos ibinigay niya sa akin yung susi. Pinaalala din niya sa akin na ilak yung CR pagkatapos kong gamitin. Tumango naman ako. Tapos tumakbo na ako sa CR. Pagkatapos kong mag-CR, isinara ko na nga ulit yung pinto. Inilak ko. Huminga ng malalim. Pinakiramdaman ko yung tiyan ko kung wala na bang pahabol. Nung tingin ko ay okay naman na, kinuha ko na yung susi sa doorknob. Nakita ko na yung crew na nagbigay sa akin ng susi. Dumaan siya dun sa may parang divider wall ng CR. Hindi ko alam ang tawag dun eh. Basta para siyang divider lang na nakatakip sa CR. Pero parang mga bakal lang yun na 2x2. Tapos patayo siya na may space. Basta yun, sana gets nyo po. Doon ko nakita yung crew na nagbigay sa akin ng susi. Kaya doon ko din siya sinundan. Kaso paglabas ko doon sa may divider, wala na palang kung ano doon. Dead end na, pader na agad. Tapos wala yung crew na nakita ko. Tapos biglang humangin din noon ng malamig. Kaya kinilabutan din ako. Hindi na ako nag-isip ng kung ano. Doon ako dumiretso sa may booth ng cashier. Lumabas naman agad doon yung isang crew na sumalubong sa akin. Tinatanong ako kung susi daw ba ng CR. Sabi ko naman hindi. Habang iniaabot ko sa kanya pabalik yung susi na hawak ko. Sabi ko tapos na ako. Nakita ko yung pagtataka sa mukha niya. Tapos sumilip siya sa loob ng booth. Tapos nilingon niya ulit ako at tinanong ako kung saan ko daw nakuha yung susi. Sabi ko naman, ibinigay sa akin ng isang crew na babae. Nagkatinginan sila ng isa pang crew na lumabas mula sa gilid ng booth. Tapos nagkangitian sila. Yung ngiti na may something na sila lang ang nakakaalam. Ganon yung ngitian nila. Tapos sabay silang tumingin sa akin. Sir naman, kaming dalawa lang ho ang duty dito ngayon. Sabi nung isa. Nagloading pa ako nun. Iniisip ko kung bakit niya sinabi yun. Tapos nung ma-realize ko, kinilabutan ako lalo. Pero hindi na dahil sa lamig ng panahon, kundi dahil sa takot. Kuya naman, tinatakot pa ako. Sabi ko sa kanya pagkabot ko ng susi. Tinalikuran ko na agad sila para bumalik na sa sasakyan ko. Gusto kong isipin na binibiro lang ako nung dalawa. Kinalma ko ang sarili ko nung nasa loob na ako ng sasakyan. Pero sana pala, hindi na lang ako nagstay pa doon. Kasi nakita ko pa ulit yung babaeng crew na nagbigay sa akin ng susi. Dumaan siya sa harap ng divider wall ng CR at tumagos sa pader. Kung alam ko lang na multo yung magpapahiram sa akin ng susi, edi sana tiniis ko na lang. Hello po. First time ko pong mag-share ng kwento. Pero matagal-tagal na rin akong silent listener ninyo. Nangyari ito February 2014. Nagkaayaan kaming magkakaibigan na magbagyo. Sumama lang kami sa kapatid ng friend namin na nag-organize ng mga tour sa kung saan-saang lugar. Pero dahil gusto naming magtagal doon, yung biyahe lang papunta ang kinuha namin sa kanya. Hindi talaga pwede yon. Pero dahil kapatid nga, napagbigyan kami. Nasa Tarlac na yata yon nung mag-stop over kami para makapagpagas. Nakapila pa kami nun kasi iisa lang yung gasoline boy na naka-duty doon.
Parang pang-apat pa yata kami nun. So habang nakapila kami, nagbabaan yung iba naming kasama para mag-CR. Hindi naman din ako naiihi nun. Pero sa tagal nga, niyaya ako ng isang kaibigan ko na samahan siyang mag-CR. Di mga nakapila na kami sa CR kasi nauna nga yung ibang mga kasama namin. Ako nandun lang, nakatayo hindi kalayuan sa CR. Patingin-tingin lang ako sa paligid. Hanggang sa may isang tricycle driver doon na itinutulak yung tricycle niya para ipila sa mga nagpapagas. Hindi ko yun binigyan pansin nung una. Pero dahil ang liligalig ng mga nasa tricycle, napapatingin ako sa gawin nila. Nadinig ko pa yung driver. Nagtataka kung bakit daw hindi umaandar yung tricycle niya. Kahit na may gas pa naman daw. Sa itsura ng motor ng tricycle, pati nung plate niya, masasabi kong mukhang bago pa lang yung motor. Kaya siguro nagtataka rin siya dahil parang imposible naman na may sira agad. Sabi naman ng isa, malapit na daw ma-empty. Kaya baka yun daw yung dahilan. Napagasan naman yung tricycle. Nauna pa nga sa sasakyan namin Pero hindi pa rin sila makaalis doon sa gasolinahan. Nagulat ako nung pagtabi sa akin ng kaibigan ko, napamura siya. Sabi niya agad, wag ko raw tingnan. Tapos hinatak niya na ako papasok ng sasakyan. Pagpasok namin, sabi niya agad, may itim daw na nilalang na pumipigil doon sa tricycle. Nakahawak daw sa manobela ng motor. Nakakatakot daw yung itsura nito. Maya-maya, nadinig namin na biglang sumigaw yung babaeng nasa loob ng tricycle. Halos lahat kami sa loob, nadinig yun. At napatingin din kami doon sa kanila. Sabi nung babaeng nasa loob, "Umalis ka. Hindi ka namin kilala at hindi ako sasama sa'yo." Medyo pagalit yung pagkakasabi niya nun. Tapos parang himala naman. Na one click lang ay nag-start na agad yung motor. Tapos nun, nakaalis na sila. Pero ang sabi ng kaibigan ko, hindi pa raw yun tapos. Kasi hindi naman daw umalis yung itim na nilalang. Nandoon pa rin daw, sakay sa likod ng tricycle. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanila. Pero sana okay lang silang lahat. Panggabi ako noon sa gasolinahan sa Rizal. Mag-aalas 4 na ng madaling araw nang mangyari ito. Ito talaga yung pinakapatay na oras sa trabaho namin. Bihira ang sasakyan at sobrang lamig ng hangin. May pumasok na lumang puting sedan. Medyo mabagal yung pagpasok. Halos gumapang na nga. Huminto siya sa harap ko. Inintay kong magbaba ng window yung driver. Tapos ay nagsalita siya. Regular daw at 1,000 lang. Kinilusan ko naman agad. Pagkasabi ko sa driver na start 0 ay nag-thumbs up siya. Tapos nagsimula na akong magkarga nun. Doon ako napatingin sa loob ng kotse. Clear lang kasi yung bintana nila. Kaya kita ko mula sa labas ang isang batang babae. Nasa mga 7 taong gulang siguro yung edad niya. Nakaupo sa backseat. Mahaba ang buhok at putla yung muka. Diretso lang yung tingin niya sa akin. Nakapatong pa yung 2 kamay niya sa tuhod niya. Na para bang sobrang behave. Nagkangitian pa kami nun. Kumaway siya. Kaya syempre, ginitian ko siya bago kumaway pabalik. Maya-maya,
biglang bumaba yung driver. Nagpaalam sa akin na magsi-CR lang daw siya. Kaya naman tumango lang ako. Pagtingin ko ulit sa loob ng kotse, wala na yung batang babae. Medyo nagpanik ako nun kasi wala naman akong nakitang sumunod na bata doon sa driver. Kaya inikutan ko pa sa kabilang side para tignan kung bumababa yung bata nang hindi ko napapansin. Pero wala talaga. Kabadong kabado ko nun. Nung makita kong tapos nang magkarga, inuna ko na munang ayusin yon. Tapos nagmamadali akong mag-ikot sa station. Pero wala talaga yung bata. Lumapit pa ako nun sa may kalsada kasi baka doon pala siya nagpunta. Pero wala din. Kabadong kabado na ako nun. Lalo na nang makita kong pabalik na yung driver sa sasakyan niya. Nilapitan ko siya agad at sinabi kong nawawala yung anak niya. Nakita kong nagtaka siya at sinabi niya na wala raw siyang anak o batang kasama. Hindi ko talaga alam kung paanong magre-react sa sinabi niya. Pagkabigay niya ng bayad, umalis din naman agad yung driver. Kinuwento ko yun sa kasama kong kahero. Nangangatog pa ako noon habang nagkukwento sa kanya. Natakot ako dun sa akala ko ay may nawalang bata o anak ng customer. Kasi syempre 'di ba? Parang cargo ko na rin yun. Kasi nagpaalam sa akin yung driver na magsi-CR siya. So, parang responsibilidad ko na tingnan yung bata. Tapos natakot din ako na hindi pala totoong bata yung nakita ko noon. Hindi pa naman ulit na ulit to. Pero hindi na ako nakikipagngitian sa mga batang sakay ng customer. Di bali nang magmukhang masungit. Kesa naman maranasan yun ulit. Hindi ko alam kung saan ko to nabasa. Pero naalala ko siya nung makabili ako ng sarili kong sasakyan. Tawagin mo na lang akong Rosel. Last year, lumipat at tumira ako malayo sa pamilya at kamag-anak. Siguro dahil tumatanda na ako, kaya naiinis na ako kapag may nakikialam sa mga desisyon ko at kinukwestiyon ang pagiging single ko. Umuuwi na lang ako sa bahay ng parents ko kapag may okasyon. Hybrid ang setup ng trabaho ko, kaya 2 beses lang sa isang linggo ko umalis sa bahay. Dati nakamotor lang ako, pero dahil nga mas malayo na ang biyahe ko, bumili ako ng second hand na sasakyan para hindi ako gaanong pagod sa biyahe sa motor. One time, na-invite ang bunso kong kapatid sa isang party ng kaibigan niya sa probinsya nito sa Tanay. Nagsabi na siya sa akin na kung sakali, kaya ko daw ba siyang sunduin doon. At tumuo naman ako. May third eye kasi itong kapatid ko. So may mga pagkakataon talaga na kahit nagplano na siyang hindi siya uuwi, ay nagpapasundo siya sa akin kapag hindi niya kinakaya yung nakikita niya. Bihirang-bihira naman ang pagpapasundo niya, kaya hindi ko siya tinatanggihan talaga. Lalo na nitong nagkaroon na ako ng sasakyan. Kaya nung mag-message siya sa akin na magpapasundo nga siya, nag-ayos na agad ako ng sarili ko at bumiyahe. Sa pagmamadali ko, kasi malayo-layo din ang biyahe ko noon, hindi ko naalalang maglagay ng gamit sa mga upuan. Buti na lang, wala namang nangyaring nakakatakot talaga. Pero may isang lugar doon na nagbigay ng kilabot sa akin. Hindi ko na lang alam kung saan banda na yon. Basta ang alam ko lang, part na rin yun ng Rizal. Biglang namatay yung pinapatugtog ko. Tapos biglang bumigat yung kotse. Kung nagdadrive ka kasi, ramdam mo din yun. Na kapag may mga sakay ka, mabigat talaga yung sasakyan na i-drive.
Pero nung maramdaman ko nga na biglang bumigat yung sasakyan, kahit wala naman akong kasama, nagsalita ako. Hindi ako sumigaw, kahit pa nakaramdam ako ng kaunting takot. Mahinahon lang akong nagsalita. Sabi ko, hindi ako galit at hindi rin ako natatakot sa'yo. Pero kailangan mo nang bumaba. Ayokong maaksidente ako dahil nadidistract ako sa'yo. May kailangan pa akong sunduin. Hindi naman nagtagal. Unti-unti na rin nawala yung mabigat na pakiramdam. Huminto ako sa gasolinahan na nadaanan ko. Nagdasal ako, tapos pinatungan ko na ng gamit ang harap at likod na upuan. Noon ko lang ulit naalala yung nabasa ko, na dapat daw may mga gamit palagi para walang maupuan. Simula nito, hindi ko na ulit ito kinalimutan.